Kindergarten. Ikalawang markahan. Ikalimang linggo. Bahagi tayo ng isang komunidad. Mga lugar na maaaring pagkunan ng serbisyong pangkalusugan, kaligtasan, at proteksyon. Unang araw. Mensahe: maaari tayong pumunta sa iba't ibang lugar sa komunidad upang mapangalagaan ang ating kalusugan. Saan tayo pumupunta kapag tayo ay may sakit? Saan tayo pumupunta kapag masakit ang ating ngipin? Alamin natin ang mga lugar sa komunidad na tumutulong sa ating kalusugan. Health Center. Ang health center ay isang pasilidad na nagbibigay ng pangunahing serbisyong medikal sa komunidad. Klinika o klinik. Ng klinika o klinik ay isang pasilidad na nagbibigay ng serbisyong medikal tulad ng konsultasyon, gamutan, at iba pang pangangalaga sa kalusugan. Klinika ng dentista. Ang klinika ng dentista ay isang lugar para sa pangangalaga at paggamot ng mga ngipin. Botika. Ang botika ay isang tindahan na nagbebenta ng mga gamot at iba pang produktong pangkalusugan. Lying-in clinic. Ang lying-in clinic ay isang pasilidad na nagbibigay ng serbisyong pangangalaga sa kalusugan ng mga buntis, kabilang ang panganganak, prenatal, at postnatal care. Ospital. Ang ospital ay isang pasilidad para sa paggamot ng mga may malubhang karamdaman at emergency. Sentrong Pangkalusugan ng Bayan. Ang Sentrong Pangkalusugan ng Bayan ay isang pasilidad na nagbibigay ng mga pangunahing serbisyong medikal sa mga residente ng isang bayan o komunidad. Rehabilitation Center, Kalusugan. Isang lugar na tumutulong sa paggaling ng mga tao mula sa karamdaman, kapansanan, o adiksyon para muling maging malusog. Fitness center o gym, lugar kung saan nagpupunta ang mga tao upang mag-ehersisyo at palakasin ang katawan. Veterinary clinic, lugar na nagpapagamot at nag-aalaga ng mga may sakit o nasugatang hayop. Letrang O. Bilang 10. Ikalawang markahan. Ikalimang linggo. Ikalawang araw. Mensahe: may iba't ibang lugar sa komunidad na tumutulong sa ating kalusugan at may mga taong nagtatrabaho sa mga lugar na ito. Sino-sino ang pwede nating puntahan upang magpagamot? Sino ang maaasahan natin upang maging malinis at iwas sa sakit ang paligid? Mga taong nagtatrabaho sa mga lugar na tumutulong sa kalusugan ng komunidad. Doktor o doktora, taong nagpapagaling sa may sakit at nagbibigay ng tamang gamutan para sa kalusugan ng katawan. Nurse, tumutulong sa doktor at nag-aalaga sa mga pasyente upang mapanatili ang kanilang kalusugan. Midwife, tumutulong sa mga buntis, sa panganganak at nag-aalaga sa ina at sanggol bago at pagkatapos ng kapanganakan. Dentista, nangangalaga sa kalusugan ng ngipin at gilagid, at nagpapagamot ng mga sakit sa bibig. Barangay health worker, tumutulong sa pagbibigay ng pangunahing serbisyong medikal at impormasyon tungkol sa kalusugan sa mga taga-komunidad. Pharmacist, nagbibigay ng tamang gamot sa mga pasyente at nagbibigay ng payo tungkol sa paggamit ng mga ito para sa kalusugan. Medical technologist, nagsasagawa ng mga laboratory tests upang matukoy ang mga kondisyon o sakit ng pasyente.
Therapist tumutulong sa pagpapagaling ng mga pasyente sa pamamagitan ng therapy para sa pisikal, mental, o emosyonal na kalusugan. Dietitian o nutritionist nagbibigay ng payo tungkol sa tamang pagkain at nutrisyon upang mapanatili ang kalusugan. Health administrative staff nag-aasikaso ng mga dokumento, schedule, at iba pang administratibong gawain sa mga healthcare facilities. Basurero o basurera, sa kalinisan ng komunidad sa pamamagitan ng pagkuha at pagtatapon ng basura. Gym instructor nagtuturo at gumagabay sa mga tao sa tamang paraan ng pag-eehersisyo upang mapabuti ang kanilang kalusugan at katawan. Veterinaryo isang doktor ng hayop na nagpapagamot at nag-aalaga sa kalusugan ng mga alaga at hayop. Sagutan natin panuto, gumuhit ng linya at pagtapatin ang mga katulong sa pamayanan sa kanilang mga lugar. Mga bagay na nagsisimula sa letrang O. O. Oso. O. Okra. O. Oscar. O. Oto. O. Orasan. O. Oregano. O. Obispo. O. Opisina. O. Okoy. Ikalawang markahan. Ikalimang linggo. Ikatlong araw. Ang mensahe ay maaari tayong pumunta sa iba't ibang lugar sa komunidad upang mabigyan tayo ng tulong at proteksyon. Saan tayo pumupunta kapag tayo ay nasa panganib? Saan tayo tumatawag kapag mayroong sunog sa atin? Alamin natin ang mga lugar sa komunidad na nagbibigay tulong at proteksyon. Barangay Hall, ang opisyal na tanggapan ng lokal na pamahalaan ng barangay, kung saan nagaganap ang mga serbisyong pangkomunidad at administratibong gawain. Istasyon ng pulis o himpilan ng pulis. Isang lugar kung saan nakabase ang mga pulis, at dito rin nagsasagawa ng mga operasyon at nag-aasikaso ng mga reklamo o insidente ng krimen. Istasyon ng bumbero, isang pasilidad kung saan nakabase ang mga bumbero at kagamitan nila upang mag-respond sa mga sunog at iba pang kalamidad. Kampo ng mga militar, isang pasilidad kung saan nakabase ang mga sundalo at ginagamit ito para sa kanilang pagsasanay, operasyon, at proteksyon ng bansa. Social Welfare Office, isang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng tulong at suporta sa mga nangangailangan, tulad ng mga mahihirap, mga bata, at mga matatanda. NGO offices, mga opisina ng mga non-governmental organizations na nag-aalok ng tulong at serbisyo sa mga komunidad, tulad ng edukasyon, kalusugan, at human rights. Court o Justice Hall, isang lugar kung saan isinasagawa ang mga paglilitis at desisyon ukol sa mga kasong legal at kriminal. Pinangungunahan ng mga hukom. Evacuation Center, isang lugar na pansamantalang tinutuluyan ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad o sakuna tulad ng bagyo, lindol, o sunog. Rehabilitation Center para sa kabataan, isang pasilidad na naglalayong tulungan ang mga kabataang nahaharap sa problema tulad ng adiksyon, krimen, o iba pang isyo upang magbago at magkaroon ng mas maliwanag na hinaharap. Red Cross Center, isang pasilidad ng Philippine Red Cross na nagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan, pagkatuto, at tulong sa mga biktima ng kalamidad, pati na rin sa mga nangangailangan ng dugo o first aid. National Disaster Risk Reduction and Management Council Center, isang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa mga hakbang upang mabawasan ang panganib mula sa kalamidad at magbigay ng agarang tulong at suporta sa mga biktima ng natural na sakuna. Magbasa tayo. O, mo, so, mo, so.
Ikalawang markahan. Ikalimang linggo. Ikaapat na araw. Mensahe. May iba't ibang lugar sa komunidad na nagbibigay tulong o proteksyon at may mga taong nagtatrabaho sa mga lugar na ito. Sino-sino ang pwede nating puntahan upang tayo ay mailigtas? Sino-sino ang pwede nating puntahan upang makatulong sa panahon ng sunog? Mga taong nagtatrabaho sa mga lugar na nagbibigay tulong o proteksyon. Barangay tanod o kapitan ng barangay. Barangay tanod nag-iingat ng kaayusan at kaligtasan sa barangay. Kapitan ng barangay namumuno at nangangasiwa sa barangay. Pulis. Nagpopatrol at nagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Bumbero tumutugon sa mga sunog at tumutulong sa mga kalamidad upang magligtas ng buhay at ari-arian. Sundalo nagpoprotekta at nagsasagawa ng mga operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng bansa. Guardia nagtatrabaho upang magbantay at magpanatili ng seguridad sa mga gusali, establishmento, o komunidad. Disaster response personnel mga tauhan na tumutugon sa mga kalamidad, nagbibigay ng tulong, at nagsasagawa ng mga rescue operations upang matulungan ang mga biktima. Humanitarian aid worker nagbibigay ng tulong at suporta sa mga komunidad na apektado ng krisis, kalamidad, o digmaan, tulad ng pagkain, kalusugan, at iba pang mga pangangailangan. Abogado o abogada ay isang legal na propesyonal na nagbibigay ng payo, kumakatawan sa mga kliyente sa korte, at tumutulong sa paglutas ng mga legal na issue. Sagutan natin panuto, gumuhit ng linya at pagtapatin ang mga katulong sa pamayanan sa kanilang mga lugar. Beginning letter O. Words, English. O, oil. O, owl. O, oak. O, or. O, oyster. O, orange. O, olive. O, otter. O, ostrich. O, ocean. Ikalawang markahan. Ikalimang linggo. Ikalimang araw. Mensahe marami tayong makikilalang tao sa mga lugar na ito, pati na rin ang mga kagamitan na ginagamit nila. Ano-ano ang mga kagamitan na ginagamit ng mga taong nagbibigay ng tulong pangkalusugan at proteksyon sa komunidad? Ano ang mangyayari sa atin kung hindi natin alam kung kanino tayo hihingi ng tulong? Mga kagamitan ng mga taong nagbibigay ng tulong sa kalusugan. Medical equipments. Narito ang ilang halimbawa ng mga medical equipment. Stethoscope, sphygmomanometer, blood pressure monitor, thermometer, otoscope, defibrillator, ECG machine, electrocardiogram, X-ray machine, ultrasound machine, nebulizer, ventilator, wheelchair, stretch bed, mga kagamitan ng mga taong nagbibigay ng tulong at proteksyon. Baton, walkie-talkie, sundalo, baril, helmet, bulletproof vest, grenades. Bumbero, fire hose, fire extinguisher, helmet, fireman's suit, axe, breathing apparatus. Sagutan natin. Panuto, gumuhit ng linya at pagtapatin ang wastong kagamitan na ginagamit ng mga sumusunod na katulong sa pamayanan. Panuto, gumuhit ng linya at pagtapatin ang wastong sasakyan na ginagamit ng mga sumusunod na katulong sa pamayanan. Mahusay.